Guys, mga kanegosyo, kasi sa 4 million, nandito tayo ngayon sa NAIA International Airport. Yan, ito yung background natin. Guys, pupunta tayo sa Philippine Airlines Terminal 2 sa cargo ng Philippine Airlines. Hanapin natin, pero kung hindi ako nagkakamali, parang banda dun yun. Kasi before, kung nag-import tayo ng Rabbit, dun din tayo nag-pick up. So, hulaan nyo guys, bakit tayo pick up? Ano ba yung pick upin natin? Meron tayong inaasahan ngayon na 3 box. Pero mas maganda yun, panoodin nyo muna yung video to, yung vlog nito. Bakit ba tayo pupunta dito? Bakit tayo pick upin? Ano ba yung pick upin natin? So gusto ko, hulaan nyo kung ano. So yun lang guys, next sure lang tayo. Maya-maya na konti, malalaman nyo guys. Yan lang, dito lang tayo sa NAIA International Airport sa Terminal 2 sa Philippine Airlines. Doon tayo pupunta sa cargo ng Philippine Airlines. Yun lang guys, God bless. Guys, dito tayo sa Philippine Airlines Terminal 2 sa cargo. Hulaan nyo kung bakit tayo nandito. May pipick upin tayo guys. Yan, so secret muna. Yan, so international yan. Iba-vlog ko na kaunti sir. Oh, yeah. Surprise ha. Hulaan nyo kung bakit tayo nandito. Maya malalaman nyo kung bakit. God bless, God bless. Guys, dumating na ang mga Nokis natin. Yan, kindly check. So check mo nga. Check mo nga kung nahinga. Check mo kung nahinga pa. Guys, nandito nga tayo. Yan, i-receive na natin. Bale, 2 brood stud at 4 na brood hen. Yung 5 dyan guys ay lahat ay claret. Then merong isang additional sa atin na secret daw yung bloodline. Yan. So yan. Wow. Yan yung bull hen. Wow. Pogi. Thank you po. Thank you. Yan. Dito nga tayo sa Philippine Airlines sa Terminal 2 sa kanilang cargo. Wow, gwapo. Wow, pogi. Ang ganda pala, ang ganda. Quality. Yan. Guys, napakaganda. So, sana maparami natin ng ma-share natin sa mga ka-negosyo at ating mga Yan, ganda. Laki, no? Bulhan. Bulat. Ganda. Quality. Then, baka maghabol pa tayo. Yan, no? Bulat. Quality, guys. Quality. Ito naman yung mga baby stag natin. Stag na rin halos. Mga 2 months na lang. Ganda. Wow. Pogi. Okay. Quality. Wow. Pogi. Yan lang guys. God bless. Iuwi na natin yan. Paparami kayo ha. Okay. Quality. Thank you po. God bless.
Guys, uwi na tayo. Yay! Na-pick up na natin ang ating may nagpadala sa atin ng anim na, kita naman nyo, 6 na manok. So maya natin i-reveal kung saan galing yung mga pinick up natin na yan. Guys, bali ito yung continuation niya ng pag-pick up natin sa NAIA Terminal 2 sa Philippine Airlines sa cargo. So guys, maraming nga nagtatanong, okay, nag-import na nga ba tayo or hindi? Or ano ba masasabi natin between import or locally bred na mga manok? So, para sa akin, napakalaki ng tiwala ko sa mga breeders dito sa Pilipinas. Napakaraming mga sikat na breeders na talagang 10 years, 20 years, 30 years, 40 years siguro yung experience talaga nila sa pagbe-breed ng mga manok. At kung mapapansin naman nyo, may mga dumadayo dito, lalo na sa mga word slasher nga natin, ng mga derby na ang kalaban ng mga Pinoy ay mga ibang lahi, pero nakikipagbakbakan yung mga manok ng mga Pinoy natin, which is yung mga manok na yun, galing din ng ibang bansa na dito, dinevelop nila, parang nagtinimpla nila. So may mga kilala tayo na, yung word na timpla, ginagamit nila yan. So guys, kung napansin nyo, wala tayo talaga na pinopromote or wala tayong sinasabi na nag-import tayo, na meron tayong import sa farm natin. Kasi basically, napakalaki naman ng tiwala nga natin sa mga breeders natin. Napakaraming sikat na talagang yung mga manok nila nagpapanalo, then sikat, halos ang presyo nga ng manok nila, presyo na rin ng mga import. Alam nyo guys, tayo rin naman, marami tayong nakakausap, marami nagme-message sa atin, sir, baka gusto nyo mag-import. May mga kaibigan din tayo na nag-i-import talaga. Meron tayong isa dyan na hindi naman iba sa atin, na talagang mga imported din yung mga materialis niya. So tayo guys, for the meantime, stick lang muna siguro tayo sa mga locally bred. Then pakuha-kuha tayo sa mga kilalang breeders na nagiging kaibigan natin. Then later on, hindi ko kino-close yung door na tayo ay mag-i-import ba or hindi. Yes, we are open. We are open. As long as yung ating kukunan naman, as long as yung magdadala sa atin ay okay, talagang reliable, or sabihin natin yung source is reliable, reliable din yung magdadala, yung contact natin. And then, who knows, in the future, ako mismo direct na pupunta ng US para pumunta sa mga farms, para ako mismo ang makausap, ako mismo ang makapili. Although hindi naman tayo magaling pumili, pero siyempre kasama natin ang ating farm manager, si Sir Mark Cedric. So, import, of course, possible yan, possible. But for the meantime, kung may mga makukuhanan pa tayo na tingin natin na locally bred dito, na alam naman natin na yun yung request ng mga ating mga customers natin, ng mga kanegosyo natin, why not? Guys, siguro talaga marami nagsasabi na sa day-old chicks na kayo rin nakilala. Sa day-old chicks talaga maraming kumukuha sa atin, and even mga farms, okay? Sa mga farms po na nakakaunawa, salamat po na marami sa inyo. Meron po tayong farms na every month ay 60 ang order nila sa atin. So, fix yan, fix. Talagang walang tigil yan. Kasi kaya nila gagawin yan para
every month, meron silang gantong age. Talagang 60, 60, 60, 60, ganun yun. Sabi nga nila, once na nakakuha sila ng tao and then nakapag-expand yung farm, kukuha na sila sa atin ng 120 per month. Sa lahat na nagtitiwala, sa lahat po ng nagtitiwala sa amin, sa lahat na nagtitiwala sa Taal Volcano Game Farm, sa lahat ng naniniwala at nasuporta sa ginagawa natin, maraming salamat po. Hayaan nyo, pagbubutihin namin. Yung mga iba naman na binating bashers, yung iba naman na ang comment nila ay ganon. Salamat po sa inyo. Kasi sa ginagawa nyo, mas lalo kaming na-encourage, mas lalo kaming na-inspire, mas lalo kaming na-challenge. Kasi palaging sabi ng iba na hindi naman kayo makikilala, kung hindi kayo lumalaban, kung hindi nakikita sa ruweda, ano na ang napatunayan nyo? No, hindi po. Kasi tayo, ang pinuproduce natin nga ay sisiw, breeding materials in the future, magpuproduce tayo ng mga breeding stocks or mga brood hen, brood cock. Ito yung gagamitin nila, ang mga brood stock, ito yung gagamitin nila sa pagpuproduce sa farm nila. Medyo minimal lang tayo. Siguro sa battle stock, but hindi maiwasan kasi marami ring iba na umaasa or gusto rin magkaroon ng mga battle stock. So again mga kanegosyo, kasi sa ka-familia, sinagot ko lang yung tanong na nag-import ba tayo. Guys, kay Sir Jerry Halandoni ng Bacolod Avengers Game Farm, maraming salamat sa napaka-quality ng mga white claret na inyong ipinadala. Nung una, pinag-uusapan lang namin ni Sir ay pair lang, hanggang sa nakalambing tayo kay Sir, naging trio, hanggang sa nakalambing ulit tayo kay Sir, naging dalawa na yung ating stag, and then nakalambing ulit kay Sir, naging 5 na, and then hindi ko tinanong ha, si Sir ay nag-offer ng isang libre na hen. Okay, so Sir, God bless po. Lahat ng kabutihan natin na natatamasa, lahat ng kabutihan na treatment na binibigay sa atin ng mga farms na nakakausap natin, mga big time man or maliit, yun po ay isa-share din natin sa inyo. Gagamitin natin yan parang kung mabait tayo before, mas magiging mabait pa tayo. So yun lang guys. God bless po. Happy farming. Enjoy lang tayo. God bless po. Sipag at syaga. Kung tayo po ay may pinagdadaanan, palaging sabi ko, pray lang tayo. Okay? Si Lord ang bahala. Okay? God bless po. Bye-bye po.